Amazing Sunday, everyone! Yan, masaya po kaming makasama muli kayo at sama-sama tayong sasamba at magpupuri sa Panginoon. Kaya yayain ng iyong buong pamilya, tumayo na. Sige, bangon-bangon at tayo ay sasamba, sasayaw at sisigaw sa ating Diyos na buhay. Amen! Ba? Hallelujah! Hallelujah! Kaya i-comment mo dyan ngayon, comment mo dyan, excited na akong magpuri sa Panginoon. Ayan. At pagkatapos mo mag-comment, bitawan ng iyong gadget at tayo ay papalakpak at sasayaw at sisigaw at sasayaw at kakanta para sa Panginoon. Shout hallelujah! Hallelujah!
Praise God, magandang araw. Praise God, magandang araw po sa bawat isa. Ngayon po ay mananalangin tayo. Hallelujah, ihanda po natin ating sarili, tumayo po tayong lahat, itaas po natin ating mga kamay, pikit po natin ang ating mga mata. Hallelujah, bless your holy name, O God. We give you praise, we give you glory, O God. Lord, salamat po Panginoon, O God, sa araw na ito, sa buhay na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, sa katapatan mo, Panginoon, at pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, O Lord God. Kaya nga po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, O God, narito po kami, Panginoon, para purihin ka, sambahin, O God, sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, sa oras na ito, i-guide mo po kami, O God. Tunay nga ang pakikinig namin ng iyong salita, Panginoon, ay kailangan po namin, Panginoon, ang karunungan, Panginoon, ang kaalaman, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Lord God. Kaya nga po iniaalay namin, Panginoon, O God, ang araw na ito para sa iyo, O God. I-bless mo po, Panginoon, O God, ang iyong salita, Panginoon. Ang man of God na siyang maghahayag ng iyong salita, O God. Na kung saan po, Panginoon, O Lord God, ang anointing, Panginoon, ay mag-flow, O God, hanggang sa amin, Panginoon, O Lord God. At maraming, Panginoon, mga revelation ka, Panginoon, O God, hallelujah, na ihahayag sa araw na ito. Lord, i-bless mo ang lahat ng nakakonect ngayon, O Lord God. Luzon, Visayas, and Mindanao, Panginoon. Even abroad, Panginoon, O Lord God, hindi maikli ang kamay mo para abutin ang bawat isa. Lord, ang mga may sakit iyo, Panginoon, pagalingin. Ang mga may mga pangangailangan, Panginoon, katagpuin mo, O Lord God. Hallelujah, ang mga nalulungkot, Panginoon, pagbigyan mo ng kagalakan, O God. Salamat po, Panginoon. Kaya sa oras na ito, excited po kami, Panginoon, O God. Masaya kami, Panginoon, na tatanggapin ang iyong salita. Salamat po sa iyo ang lahat ng papuri. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amazing Sunday, everyone! Welcome to Amazing Breakthrough Church International. Today is a great day because we have a great God. Masaya kami na makasama na naman kayo online. Ano mang pinagdadaanan mo ngayon, always remember that God is good all the time. And all the time, God is good. Once na na-open nyo po ang ating live stream, may magpa-pop up po dyan na poll question. Kung kayo po ay first timer, regular attendee, leader, or worker, pakisagutan lamang po iyan. Syempre, hindi mawawala sa ating pagko-comment ang pagsa-shoutout kung nasa ang lugar po kayo ngayon. Kung kayo po ay from Laguna, from Tagaytay, from Bohol, Zamboanga, Davao, Australia, Maldives, America, or kung nasa ang sulok man ng mundo, i-comment nyo nga po kung nasaan kayong lugar. For example po, dahil ako ay nasa Parañaque, ang ilalagay ko po ay I'm watching from Parañaque. Sige po, sabay-sabay po tayo mag-comment ng watching from. Habang kayo po ay nagko-comment, don't forget to like our FB page. Ang pangalan po ng ating FB page ay ABCI Family para po tayo ay maging updated sa gawain ng Panginoon. Gayon din po, meron din po tayong YouTube channel. Ang pangalan po ng ating YouTube channel ay Amazing Breakthrough Church International. Sabay-sabay din po tayong mag-subscribe sa lahat na hindi pa po nakapag-subscribe para maging updated po tayo sa gawain ng Panginoon. Nakapag-comment na po bang bawat isa ng watching from? Sige po, I encourage everyone, i-shoutout mo nga kung nasa ang lugar ka ngayon. Ngayon naman po, sabay-sabay po tayo magre-react sa ating live stream. Unahin na po natin ang like button. Pagkabilang ko po ng 3, sabay-sabay po tayo. In 3, 2, 1, like. Sige po, like lang po tayo ng like sa ating live stream. Pindutin lang po natin ang ating like button. Dahil na-like na po natin, ang sunod naman po natin gagawin ay i-heart natin ang ating live stream upang maipakita natin ang pagmamahal natin sa Panginoon at sa bawat isa. Handa na po ba tayo? In 3, 2, 1, heart. Sige po, heart lang po tayo ng heart sa ating live stream. Ipakita po natin ang pagmamahal natin sa pamamagitan ng pag-heart ng ating live stream. Dahil na-like na po natin at na-heart na natin, ang sunod naman nating gagawin, sabay-sabay tayo mag-share ng ating live
live stream upang madami pa ang maabot ng salita ng Diyos. Maabot ng ating mga mahal sa buhay. Ito na ang chance, ito na ang pagkakataon para maabot natin ang ating mga mahal sa buhay. Handa na po ba tayo? Pagkabilang ko ng 3, write, post, and then share. In 3, 2, 1, share. Sige po, I encourage everyone na mag-share po tayo ng ating live stream. At while ongoing po ang ating live stream, I encourage everyone na mag-mention po tayo ng ating mga kaibigan, kapamilya, katrabaho at mga kaklase. I-mention po natin sila sa ating comment section. At habang tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, mag-comment po tayo ng Amen, Praise God, at yung mga puntos po na tinuturo. Ngayon naman po, dadako na po tayo sa Word of God. Sabay-sabay po tayo makikinig. Ihanda po natin ang ating mga puso't isipan at sabay-sabay po natin salubungin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ni Apostle Virgilio Serge Damias. Good day everyone. Once again, praise the Lord. It's Sunday, a holiday. Praise God. Tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Nawa po ang bawat isa ay lalong lumalakas, lumalago para sa Panginoon. Glory to God. Kaya nga po, tayo po ay dapat naka-ready, praise God, nakaayos, at nakaupo ng maayos para tayo po ay mag-aral ng kanyang salita. Let's pray po. Salamat Panginoon, we thank you for this wonderful day. Lord, patuloy na ingatan mo, pagpalain mo po ang bawat isa at sa oras na ito, Panginoon. Thank you Lord, i-anoint mo ang bawat isa sa amin. Patuloy ka Panginoon na maluwalhati. At Lord, sa pag-aaral namin ng iyong salita, let that wisdom and understanding, Lord, dumaloy sa amin. Salamat po Panginoon, abutin mo po ang bawat nangangailangan. Palakasin mo po Panginoon ang mga nanghihina, Lord. Pagalingin mo po ang may sakit karamdaman, Panginoon. Pagpalain mo po at katagpuin ang bawat pangangailangan, bawat needs ng bawat isa. We thank you, Father God. Bless mo po ang ABCI family at lahat ng nakakonect, Luzon, Visayas, Mindanao, and even abroad. We thank you. We bless you in Jesus' name. Amen. Glory to God. Pinag-aralan natin patuloy po, hallelujah, about yung ating pong series about the tragedy of wasted opportunity. Yung number 1 po ng hallelujah, tragedy of wasted opportunity, kasi ang tinatakil natin dito is from positive to negative. Ang number 1 po is cause ng wasted opportunity is disobedience. Ang number 2 po ay love of money. Praise God. Ito yung the rich young man. Number 3 po is irresponsibility o irresponsible. Number 4 is about worldliness. Yan. Last week, yan po. Isa sa cause kung bakit nagiging sayang o wasted po ang mga opportunity na dumating sa atin sa kadahilan ng hallelujah, sa kadahilan ng anong tawag dito? Because of this worldliness. Hallelujah. Glory to God. Kaya nga po, mahalaga po na kung saan, ito po, katulad ng sabi ko, kaya natin pinag-uusapan at pinag-aaralan ito para hindi mangyari. At kung sakali man na ito'y nangyari sa iyo, kaya natin pinag-aaralan ngayon, at ito'y nangyari sa iyo, at ito ay eksakto sa iyo. Bakit? Para magkaroon po ng pagkakataon na magbago. Mahalaga po yun. Praise God. Kaya nga kung ikaw ay tinatamaan, hallelujah, at sinasabi mong parang ikaw yon, huwag magtampo, kundi magbago. Praise God. Kaya nga, kung may mga nawalang mga opportunity because of your disobedience, ay di ayusin mo buhay mo. Huwag masuwayin. Kasi ang katabi ng masuwayin, masungayin. Yan. Praise God. Kaya dapat ay iayos. Praise God. Kasi si Lord nagbibigay ng mga pagkakataon, nagbibigay ng second chance. Many chances binibigay as long as you know, hallelujah, you learn to humble yourselves. Praise God. Hallelujah. Kaya nga po, matutunan natin yan, mga bagay na ito, kaya ibinibigay at pinag-uusapan, lalo na po ito, lahat po ito, yung 4 na tinakil natin, disobedience, love of money, pagkatapos irresponsibility. Kasi sa totoo lang, pag naging irresponsible ka, nako, sayang yon. Kaya marami pong mga dating mayayaman
na naghirap, kawawa. Bakit hindi natuto? Kaya nga, ito pagkakataon sa bawat isa na meron pong magandang buhay, huwag maging irresponsable, matuto. Praise God. Ulitin ko po yung nasabi ko po noon, ang first generation ay talagang magbabata ng matinding hirap yan. Responsable yan. Bakit? Siyang nagsisimula ng lahat. Praise God. Kaya magsisikap lahat yan. Ang second generation, yun ang nagpapatuloy sa sinimulan nung first generation. Praise God. Kaya nga po, natututukan pa yung first generation. Yung second generation, I mean. Kasi at least, on hand pa siya doon. Natututukan na ititrain. Ang problem yung third generation. Bakit? Kasi nagising na yon na wala nang kahirap-hirap. Nagising na yon na kung saan ay wala na. Andun na lahat. Sagana na. Kaya naging irresponsible. Anong nangyari? Natatapon, nasasayang. Wasted opportunity. Kaya ang dami po na kung saan dating mayayaman, ay winaldas lang ang kayamanan. Pinag-usapan natin yan last week. Ito po yung about prodigal son. Biruin mo, hiningi niya yung mana niya. Ang pagkatapos niyang mahingi yung mana niya, ano ang ginawa niya? Sinayang niya, winaldas niya. Bakit? Kasi nga irresponsible. Kaya huwag pong maging irresponsible kahit anong yaman mo. Kahit anong ganda ng buhay. Dapat ay maging maayos, maging masinop, maging masipag. Or else, ang delikado doon ay matapon ang lahat ng yun. Praise God. Hallelujah. Mahalaga po yun. Kasi mayroon mang pagsubok, kung hindi kayo responsable, mayroon mang pagsubok, may mga pagkakataon man na medyo nakaranas ka ng pagsubok, bumagsak ang kabuhayan. Pag hindi kayo responsable, makakabawi ka. At kung sa ibang mga bagay, pagdating sa mga material, financial na bagay, ganun naging responsible ka, lalo na saan? Sa relasyon mo, sa pananampalataya mo sa Panginoon. Kasi ang pinakamahirap ay praise God. Kaya may mga kwento na kung saan, alam mo, ang lolo ko at ang tatay ko, mga pastor sila. Pagdating sa'yo, kung sila pala yung mga pastor, mga bishop sila, o mga apostle, mga prophet, pagdating sa'yo, ano ka? Praise God. Ang hirap naman noon, o kaya ang sayang, matinding wasted opportunity yun, na ang mga ninuno mo ay talagang naglingkod ng buong puso sa Panginoon. Pagkatapos, pagdating sa'yo, ay ni umaten, hirap pa. Wasted opportunity po yun. Praise God. Hallelujah. May nakausap ako, bigla ko tuloy naalala. Praise God. Nung bago pa lang po ang mananampalataya, nakatira kami sa Roosevelt, Quezon City. Nakikitira ako sa ate ko. Binata pa po ako at that time. Meron po ako ang init makakausap ka, makakilala dahil tauhan ng mga yung katabi namin, ang company ng fire extinguisher. Sinisharean ko, sabi niya sa akin, ako bata ka pa. Sabi ko, alam ko po, bata pa po ako. Sabi niya, yung sinishare mo sa akin, alam ko na yan. Talaga? Oo. Alam mo ba dati? Pero lasinggero yun, basagolero yun. Alam mo ba dati? Sabi niya, ano po? Nagkakasal na ako. Gulat ako. Pastor kayo? License yata. Kasi nagkakasal na, di license yun. Pero mga basagolero at mga lasinggero. Yung gano'n. Kaya, sharean mo, ayaw nang makinig. Sharean mo, ayaw makinig. Sabi, ang sagot, alam ko na yan. Alam mo na pala, bakit mo sinasayang yung alam mo? Ang pinakamahirap ay yung alam mo, hindi mo ginagawa. Alam mong may langit, alam mong may impyerno, alam mong may Diyos, alam mong may demonyo. Anong ginagawa mo? Kaya pag share mo, hindi makikinig. Nako, bata ka pa. Nako, konti lang alam mo dyan. Kung konti, kung bata pa. Ikaw, tumanda ka, habang tumanda ka, sinayang mo yung bawat pagkakataon. Matindi, hindi ko yung makakalimutan kasi sabi niya nagkakasal na siya dati. In short, license. License. Yun ang mahirap sa lahat. Praise God. Kaya kung ang nakagisnan mo, ang parents mo, believer. Ang parents mo nag-serve ng buong puso sa Panginoon. Nakikita mo yung kanilang passion
sa pagsaserve kay Lord. Ikaw kaya, kamusta ka? Huwag sasayangin ang lahat ng ito. Inuulit ko, ang pagiging anak ng Diyos ay hindi yan mana-mana. Personal po yan. Although, nasabi mamamana mo dahil nakikita mo sa parents mo, kaya nga yung nakikita mo, kung on fire sila, maging on fire ka. Kung hindi sila on fire, di ikaw ang maging on fire. Oh, praise God. Mahalaga po, hallelujah, na ang bawat opportunity na ibinibigay ng Panginoon sa ating buhay ay huwag sasayangin. Lalo na pagdating sa pagbibigay ng oras sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya ako sinabi ko sa anak ko noon, masaya ako makatapos ka ng pag-aaral, pero mas masaya ako na ang ginagawa mo ay katulad ng ginagawa ko. Praise God. For eternity ito eternal thing. Anything and everything here on earth are temporary. This is temporal. Praise God. Hindi ko sinabing hindi mahalaga yon. Pero mahalaga yon. Kaso nga lang, merong mas mahalaga. Kaya yung mas mahalaga, bigyan mo ng time. Yung mahalaga, bigyan mo rin ng time. Kaya in short, huwag pabayaan pareho. Praise God. Kasi sa amin, bali, masipag ako maglingkod. Pero tamad ka naman tamad ka naman maghanap buhay. Gutom maabutin mo. Kaya both important. But the thing is, know your priority. Kasi dyan din nagsisimula ang katagumpayan. It's so clear that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. That's a principle of the word. Learn to seek God first, and then everything will follow the moment you become responsible. Okay, so, be responsible in all things. In all things. Praise God. Hallelujah. Or else, masasayang lang ang bawat pagkakataon. Praise God. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Sino? There are 12 disciples of Jesus Christ. And then one of them, familiar po yun. Sino? Ay nalaglag. Sino? Si Judas Iscariot. Dalawa silang Judas dun eh. Judas Tadeo yung isa. Yung isa Judas Iscariot. Alin ang wasted opportunity doon? Si Judas Iscariot. Imagine, nakasama siya sa cabinet ni Jesus. Nasa inner circle. Siya pa ang treasurer. Pagkatapos, nasayang lahat ng mga pagkakataon sa kanya. Ang hirap nun Praise God. Lahat ng mga ginawang miracle ni Jesus, nakita on hand, first hand, nakita at naranasan yun. Nino? Ni Judas. Praise God. First hand yun first hand. As in, first hand. Hindi second hand, hindi kwento, kundi talagang eye to eye nakita ni Judas yung mga miracle at ginawa ng Panginoon kung paano. Praise God. Yun yung sayang na pagkakataon. Hallelujah. Kaya nga, inuulit ko, ang ating pinag-uusapan, hallelujah, ay para sa ating kabutihan. Upang sa ganon, kung ito'y naranasan mo o nangyari sa'yo, meron pang pagkakataon na iayos mo ang buhay mo. Pag nasira ang buhay mo, huwag mo dire-diretso yung sirain. Ikaw ba, pag may damit, napunit ng konti, ang gagawin mo, pupunitin mo na lang ng dire-diretso? Lalo na kung medyo costly yung medyo mahal. Di ba, ingat-ingatan mo? Lalo na ang buhay mo, pinakamahalaga. Huwag mo sisirain. Praise God. Hallelujah. Huwag sasayangin ang bawat pagkakataon na ibinibigay ng ating Panginoon. Praise God. I repeat, review. Ano po yun? Yung from positive to negative. Kaya nga, the tragedy of wasted opportunity, number one cause, kung bakit wasted? Because of disobedience. Kasi nasasayang mga pagkakataon. Bakit? Tigas ulo eh. Pangalawa, love of money. Pangatlo, praise God, irresponsibility. Yun yung, praise God, naging irresponsible eh.
Parable of the talents. Pang-apat, worldliness. Pang-apat, worldliness. Praise God. Bakit? Kasi nga, makamundo eh. Yeah. Kaya nga sabi ko nung last week, hindi lahat ng uso ginagaya. Hindi porke uso gagayahin mo. Praise God. Hallelujah. May mga bagay-bagay na paglabag sa prinsipyo ng salita ng Diyos, huwag mong gagawin, huwag mong gagayahin. Praise God. Kaya yung worldliness, sisira ng buhay yan eh. Praise God, yung mga makabundong bagay. Katulad nga ng sabi ko ba last week, kung saan natuto ko manigarilyo, college time. Saan sa PMI, kasi nag-aral lang sa PMI ng 1 year eh. Pamantasang maraming Ilocano, kaya PMI. Sabi niya, naku, naninigarilyo ka? Hindi eh. Ang bihira, sabi niya, binata ka na, hindi ka pa naninigarilyo. Naku po. Piruin mo yan. Pagkatapos, may sumunod pa yun. May mga sumunod na mga bisyo. Kabarkada ko, mga kabitenyo. Tinuruan nila ako na mag-sauna bath. Tinuruan nila ako na kung ano-ano. Bakit? Yung kamunduhan eh. Yung kamunduhan. Sisira ng buhay yan. Pag sumira ng buhay yan, masasayang yung mga pagkakataon. Praise God. Hallelujah. Kaya nga natin, ulitin ko, pinag-uusapan to para sa kabutihan ng bawat isa. Praise God. Hallelujah. Huwag sasayangin ang bawat pagkakataon na ibinibigay ng ating Panginoon. Praise God. O naalala? O baka nakalimutan na. Ano yung number 1? Disobedience. Ano yung number 2? Love of money. Ano yung number 3? Responsibility. Ano yung number 4? Worldliness. Ano yung number 5? Ito. Yan ang pag-uusapan natin. Itong number 5. Ano ang number 5? It's about backsliding. Yan. Yan. Yan po ang ating pag-usapan patungkol sa backsliding. Praise God. Ano yung backsliding? Yung bang nadulas ka, tumama yung likod mo? Hindi. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hey, delikado po ito. Kaya nga natin, listen carefully. Bato-bato sa langit. Ang tama ay, siya na nga. Ayan. Ang tama ay, magbago, huwag magtampo. Hebrews chapter 5. Hebrews chapter 5. Ayan, praise God. Sabi po rito, NIV, we have much to say about this. But it is hard to explain. Why? Because you are slow to learn. Ang dami namin sasabihin. Ito ang Hebrews nga actually ay hindi talaga lubusang alam kung sino ang sumulat. May sasabi na si Paul ang sumulat dahil sa uri ng panunulat. But the thing is, basta hindi sinabi kung sino ang author, definitely ang Holy Spirit pa rin, of course. Hallelujah. Sabi, we have much, ang dami namin dapat sabihin. Pero ang hirap ipaliwanag. Ang hirap explain. Why? Ito, because you are what? Slow to learn. Ano yun? Mabagal kayong matuto. Pag ikaw is slow to learn, may tatanggalin ka dito sa slow, alisin mo yung S, ano matitira? Low. Sa learn, alisin mo yung L, earn. Kaya low earnings. Pag slow to learn. Joke lang. Ginugulo ko lang utak nyo. Pag slow to learn, low earnings. Praise God. Kaya nga, kailangan ng wisdom. Pag may knowledge, may power. Uy, biglang naalala ko si Ernie Baron. Praise God. Kaya sabi niya, dami kong dapat sabihin. Pero ang hirap magpaliwanag. Bakit? Bagal niyong umintindi. Alala niyo po yung 3 ways of learning? Lagi kong sinasabi, naalala niyo yung 3 ways of learning? Ano yung number 1 way? Easy way. Why? Bakit easy way? Fast learner eh. Ano yung number 2? Hard way. Bakit? Slow learner eh. Ano yung number 3? Tragic way. Bakit? Hard-headed eh. Praise God.
Kaya nga, dami kong dapat sabihin, pero ang hirap ipaliwanag. Why? What's the reason? Because you are slow to learn. Verse 12. In fact, sabi niya, though by this time you ought to be teachers. Supposed to be, sabi niya. Ayan, tagapagturo na kayo. But you need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. You need milk, not solid food. Milk are for infant. Solid food ay for the what? For matured people. Kasi sabi niya, in fact, though by this time, you must be a teacher already. But the thing is, you need someone to teach you the elementary truths. Again and again. Paulit-ulit. Bakit? Kasi nga, hindi nag-grow. Kaya, ang dapat ay you need milk, not solid food. Praise God. Yung gatas ay pang sanggol. Hindi solid food. Kasi, bakit? Ang baby, walang pang-grind. Walang panguya. May nakita ka ba na nasanggol na sinubuan mo ng buong bayabas? Ano mangyayari? Hindi kayang i-absorb. Anong ibig sabihin? Biriin mo, sa teachings lang konting bagay, nagtatampo. Kaya ang kailangan dyan ay pag baby, hinihimas-himas. Hindi naman siya poodle. Bakit? Pag oras na, magtatampo pag nasaktan. Si pastor, pinatatamaan ako. Hindi ka naman pinatatamaan. Tinitira ka lang, di ba? Praise God. Kaya sabi niya, you need milk, not solid food. Mga kapatid, sa oras na ito, kaya nga, habang tumatagal ka kay Lord, dapat nagmamatured ka. Praise God. Hallelujah. Para sa ganun, anong mangyayari sa'yo kung biruin mo? Sabi ko, pag hindi nag-grow, subukan mo, estudyante ka. Hindi ka nag-grow. Hindi nag-grow ang learning mo. Pinakamahirap niyan, college ka na, hindi mo pa sa ulo ang table of multiplication. Pambihira. Naalala ko elementary, pag hindi mo sa ulo ang table of multiplication, pag pingot sa amin, hindi rito eto dito, Minsan talaga, mas maganda yung may disiplina rin minsan na may kanti-kanti. Pag hindi ka nakagawa ng assignment nun, pila, may palo sa puwet. Yung teacher namin ganun. Matututo ka Praise God. Kailangan kasi mag-grow. Kailangan mag-matured. Hindi na lang puro gatas. Isip-isipin mo, ang laki mo na, nakatsupon ka pa. Kilala niyo si Armark? Ano kaya kung bigyan natin ng tsupon at umiinom siya? Nakakatuwa ba yun? Hindi. Biro nakatsupon ng ganun. Tapos bigla pa silang nagpaligsahan na tatlo. Si Armark nakatsupon, si AJ nakatsupon, si Mika nakatsupon. Unahan tayo. Nakakatuwa ba yun? Hindi. Nakakaasar na yun. Kaya nga, pag maliit ka pa, cute. Yung mataba na maliit pa, baby pa, cute. Pero pag lumalaki at ganun pa rin, cute na yon. Pag ang laki na, ganun pa kalaki, nakaka-cute na yon. Kaya you need to grow. Verse 13. Verse 13. Sabi na, anyone who lives on milk, sabi, sino man daw nabuhay sa gatas, being still an infant, is what? Is not acquainted with the teaching about righteousness. Mabigat-bigat ito. Sino man daw na nabubuhay pagkain niya gatas. Kasi pag gatas, alam niyo ang baby,
lahat, ang baby, lahat ng kailangan ay ano? Di abot, ibigay. Ni magtimpla ng gatas yan ay ano? Hindi pwede, ipagtitimpla mo. At ang baby, pag oras ng naguto, malalaman mo yan. Bakit? Iiyak. Pag may needs ang baby, iiyak. At pag oras na busog, tahimik. Pero mamaya, ikaw naman umiiyak. Bakit? Umihi siya. Ano pa? Jumerbak siya. In short, pag baby, alagain. Hindi siya alagad, kundi alagain. Iyon. Anong gusto mo? Alagad o alagain? Praise God. Kaya anything na needs, ano? Provided. Hindi yan mag-iisip ng sarili. Hindi mag-iisip ng sarili. Oh. Kailangan ay ano, lahat asikasuhin mo. Ang hirap ng ganun. Pag oras na ganun ang faith mo, biruin mo, ni mag-share, hindi marunong mag-share. Tapos konting salita, nagtatampo. Oh. Ang hirap ng ganyan. Kaya sabi, anyone who lives on milk being still an infant is what? Not acquainted with the teachings of about righteousness. Kaya pag infant pala sa Lord, sanggol pa sa pananampalataya. Sabi niyo, hindi ra acquainted with the teachings of what? About righteousness. Hirap daw turuan pagdating sa katuwiran, kabanalan. Bakit? Nagtatampo. Naalala ko yung mga usapan ng amin noon na kung saan ano. Hallelujah. May mga churches daw na wag up sinasabihan. Pag alimbawa may guest, sasabihan, Pastor, wag kang magpipreach dito o kaya bago lang yung pastor nila kasi nare-reshuffle. Yung mga malalaking grupo, ayaw ko na magsabi, nare-reshuffle yan. Pag oras na bago, sabi niya, Pastor, wag kang magpipreach dito na about adultery ha. Bakit? Yung isa sa elder natin, ayan o, merong number 2, may number 3. Malakas magbigay yun. Huwag ka magtuturo ng adultery. Hey! Ang hirap ng ganun. Praise God. Anong tawag doon? Bubusalan yung bibig mo. Yun. Bakit? Hindi daw acquainted sa righteousness teaching. Bakit? Infant pa. Pagturuan mo ng about righteousness, nako, aalma. May violent reaction. Ayaw ng righteousness. Praise God. Hallelujah. Aalis. Hindi mo pwedeng i-disciple. Bakit? Kasi ang discipleship, relationship eh. Ang relationship, pag mali, isasabihin mo itutuwid mo Tutulungan mo na makalaya doon. Praise God. Kaya nga, ganyan yung relationship Kaya nga pag oras na kasama mo sa church, ayaw mo rin mabaon sa utang, ayaw mo rin mapahamak siya, ayaw mo rin kung ano-anong. Kasi unang-una, kasama mo siya, siyempre ay concern ka sa kanya. Pero ikaw na nga ang concern, ay siya pa ang galit. Kaya nga pag pinasasamyahan, kaya hindi raw acquainted with the teachings about what? Righteousness. Kaya pagdating sa mga ganong bagay, hallelujah. Sana ang bawat isa ay pumunta sa next level. Matuto na kung saan ay hallelujah. Matutong lumago. Alam niyo ba mga disciple ni Jesus? Hindi naman talaga ayos Kaso nga lang, nung nasama kay Jesus, inayos ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At nagpaayos, naging willing, nag-grow. That's why the Bible says that they turned the word upside down. Why? Na-train nag-grow Alam mo minsan, kung sino yung pinakamatigas ang ulo, kung sino yung pinakamakulit, minsan, pag oras na yan, naging willing na magpa-train, willing na magbago, yan din yung mightily nagagamit ng Panginoon ng lubusan. Praise God. Hallelujah. Kaya nga kailangan talaga ng tiyagaan. Kailangan lang talaga, hallelujah, na yung relationship huwag masisira. Bakit? May training. Praise God. Hallelujah. Kaya sa oras na ito,
Hallelujah. Para huwag masayang ang lahat. Lahat ng mga natututunan, naririnig, dapat ay pahalagaan. Sabi ko nga nung mga nakaraan, learn to give importance to what is important to God. Matutunan mo yan. Magpahalaga sa mga bagay na mahalaga sa Diyos. Ano yan? That's maturity. Bakit? Pag napunta ka doon sa ganung kalagayan, alam mo ba, hallelujah, na yung relasyon na nabuo mo kay Lord, hindi mo na iiwan. Wala nang tatalikuran. Alam mo ba na yung desisyon, dapat yan po. Ang desisyon natin para sa Panginoon, dapat yan po ay hallelujah, habang buhay yan. Bakit? Ang patutunguhan yan, eternity. So learn to give importance to what is what? Important to God. Yung mga eternal things, not just temporary. Praise the Lord. Pag natutunan mo yan, hallelujah, lalago ka sa Panginoon, anumang dadaanan mo ng mga trials, pagsubok sa buhay, ay hallelujah, kaya mong i-overcome, kaya mong mapagtagumpayan. Nag-mature ka eh. Kaya nga ang desisyon para kay Lord, wala nang bawian at wala nang urungan. Ang desisyon para maglingkod sa Diyos ay wala nang bawian, wala nang urungan. Hindi pwedeng laban-laban, bawi-bawi. Hindi pwede. Ang desisyon na pagsunod sa Diyos ay hindi urong-sulong. Dapat dire-diretso. Praise God. Yes, may mga pagsubok na dadaanan, may mga testing na dadaanan, pero doon makikita na pure ang iyong faith, just like yung gold. Pag dumaan sa apoy, lalong kikinang. Yun yung pure gold. Ang pure gold, hindi yung grocery ha. Praise God. Yan yung desisyon na dapat, wag nang, wala nang bawian. Kailangan dire-diretso. Kaya mo ba yon? Praise God. Hallelujah. Kaya mo ba na yung desisyon mong to? Hallelujah. Hindi ito nakabase sa mga kasama mo lang. Kaya, ulitin ko, nasasabi ko, kung ang mga kasama mo umayaw, huminto, ikaw hindi. Praise God. Bakit? Kasi ang faith mo ay sino ang pundasyon? Si Lord mismo, hindi tao. Hallelujah. Kaya wala nang urungan. Bakit? Pag umurong ka, matinding consequence po niya. Tatandaan niyo mga kapatid, hallelujah. Ang ating direksyon, destinasyon ay hallelujah, sa kaharian ng Diyos mismo. Hallelujah. Sa kalangitan. Kaya nga, wala nang hihinto. Hihinto ka pa ba? O dire-diretso? Ang relasyon mo ba sa Panginoon, dire-diretso? Ito bang church na ito ay itinuring mo na talagang pamilya? We are church, we are family. Walang iwanan? Kay Lord, wala nang iwanan. Pati sa pamilya, wala nang iwanan. Lalo na ngayon, we are on the last days. Kaya it's a decision that you need, hallelujah, to give importance. Hindi nabibigay, makikita mo, later on, ang Diyos na ito ay lalong magpapakatotoo sa iyo. Bakit? Pag tinalikuran mo, nakakatakot. Kasi sabi ng Hebrews chapter 6, verse 4, it is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit. Praise God. Who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age. Ulitin ko lang yung verse 4. Sabi niya, it is impossible for those who have once been what? Enlightened. Pag sinabing enlightened, ito yung mga nakakilala na. Naliwanagan na. Imposible daw na natanggap na o natikman na, nalasap na. Yung mga heavenly gifts, nagamit pa Nagamit na.
who have shared in the Holy Spirit. Naranasan tong mga to. Naranasan na yung mga ganong mga bagay. Parang yung kinukwento ko kanina, nung kami nasa Roosevelt pa nakatira, na bagong-bago ko mananampalataya noon, weeks pa lang yun. Nung nasharean ko yun, nakausap ko, sabi niya, naku, bata ka pa, ako nagkakasal na. Tingnan mo, ang hirap mag-share. Mas mabuti pang mag-share ka doon sa unbeliever kesa ganung tao. Bakit? Kasi naranasan, naliwanagan na, natikman na yung mga gifts, nagamit na siya, napuspos na siya, and then suddenly biglang iiwan at babaliwalain. Alam, ang sabi ng Bible na kung saan tinalikuran mo, pinalayas mo lahat ng demonyo, pagkatapos walang Diyos o walang banal na espiritu na magkokontrol sa iyo at mag-guide sa iyo. Naku, ang demonyong ito, hindi lang siya babalik. Tatawag pa ng kasama. Pito-pitong demonyo pa. Kaya yung mga tumatalikod, ano ang nangyayari? Worse kesa dati. Nagiging worse kesa dati. Praise God. Alala nyo yung Matthew chapter 7 verse 21? Nang sabi, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Kundi yaon lamang sumusunod sa Diyos. Mga kapatid, hallelujah, binigyan tayo ng halaga ng Panginoon, matuto rin tayong magpahalaga sa Panginoon. Kaya nga ang desisyon na ito ay dapat hindi nag-e-expire. Kahit na anumang mga pagsubok ang dinadaanan. Praise God. Lalo na yung mga may calling. Kasi our calling to God is irrevocable. Tuloy-tuloy lang. Kaya nga we need to enjoy. Kasi mahirap magpatuloy sa mga bagay na ginagawa mo na hindi mo ini-enjoy. Praise God. Ako po ay 38 years na kay Lord. 38 years. Yan. 34 years as ordained minister. 34 years. Praise God. Enjoy na naglilingkod sa Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Kaya nga it's so important na pahalagahan mo yung mga bagay na ginawa ng ating Panginoon sa buhay mo. Paglilingkod mo, hallelujah, pahalagahan mo kahit paanong mga problema po na dinaraanan. Lalo na in this pandemic time. Praise God. Alam niyo po, sa totoo lang, pagdating sa mundo, ang mundo pa-worse. Pa-worse ang mundo. Pero ang mga anak ng Diyos ay paayos, paganda. Paayos, paganda ang buhay. Kaya may distinction talaga. Kaya huwag hihinto, huwag magbabackslide. Huwag sasayangin yung mga ginawa't naranasan mo na kay Lord. Yung mga natikman mo na. Kaya nga yung mga gift na ipinagkaloob sa'yo ng Panginoon, huwag sasayangin. Dapat, para hindi masayang, ginagamit yan para sa Kanya. Hallelujah. Glory to God. For His glory yan. Huwag, kung binigyan ka ng talent, hindi yan para magmalaki ka, kundi para magamit mo sa Panginoon. At pag ginamit mo yung talent na yun kay Lord, lalo yan lalo po mag-grow yan, lalong magiging maayos. Sabi ko, isang bagay na lagi mong ginagawa, nagiging expert ka. Repeat, huwag sasayangin. Okay? Verse 5, sabi niya, who have tasted the goodness of the Word of God, natikman na raw yung kabutihan ng salita ng Panginoon and the powers of the coming age. Verse 6, sabi niya, if they fall away, pag sila bumigay, to be brought back to repentance, because to their loss, they are crucifying the Son of God all over again and subjecting Him to public disgrace. Yan ang matindi. O pag nawala sila uli, bumalik dito, pagsisisi. Bakit? Nawala nila yung alin. Para na nilang ipinapako uli ang ating Panginoong Jesus. Pag bumalik sa dati, huwag gagawin. Baka mamaya, may naranasan ka lang na problema. Buti pa noon. Yan kaya nga ang nababago ang dapat inaayos itong konsepto. Ang pinakamahirap yan,
Tingnan niyo mga nangyari sa mga Israelites. Wala na sa Egypt, nasa wilderness na, ang isip nasa Egypt. Yun ang matindi. Ayun ang matindi. Sa wilderness, pero ang isip, ang utak, nasa Egypt. Kaya tuloy, magkatunog yung isip at Egypt. Hirap nun, ano? Para bang may asawa ka na, ang isip mo pa, yung dati mong girlfriend. Hindi pwedeng ganun. Alala ko yung isang tatay, ipinasyal nila ang kanilang anak, na mga 4 years old, ipinasyal nila ang anak sa zoo. Kaya sa ito, ang tuwa sila, yung tatay at nanay, pinasyal yung anak, nasa zoo. Ay, tingnan mo, ganda, mga ganun. Dinala sa Manila Zoo. Ay, yun pala yung anak. Sanay na sa zoo. Praise God. Kasi yung mga pinapakita sa zoo, nakikita rin sa bahay. Kaya yung anak na ipinapasyal sa zoo, ay yung anak ay nasaan ang pananaw? Nandoon sa kabilang bakod na ang tinitingnan, playground. Ang hirap nun yung nasa loob ka ng kaharian ng Diyos, pero ang isip mo nasa labas ng kaharian ng Diyos. Delikado yun, hirap nun. Just like the Israelites. Sa wilderness na. Basahin niyo po ang Book of Exodus. Ano ang isip? Kaya nga, sa Egypt, ang kalaban demonyo. Pero sa wilderness, ang kalaban sarili. Pero from Egypt going to the promised land, in between is what? Wilderness. Wilderness. Yung demonyo mapapalayas. Yung sarili, hindi. Nasubukan nyo na ba? Nadidemonize, sarili ko. Re-rebuke mo ba yung sarili? Out! Me! Out! Walang ganun. Pag sarili, pagtatanggol. Kaya habang nasa wilderness, nasa isip, buti pa sa Egypt, may karne. Buti pa sa Egypt, may sibuyas. Buti pa sa Egypt, amoy Bombay. Buti pa sa Egypt. Ang nasa isip lahat, tingnan nyo nasa wilderness, biruin mo, kinalimutan yung pagtawid sa Red Sea na hinati yung dagat, kinalimutan yun dahil lang sa pagkain. Yung isip matindi yung isip. Kaya nga pag hindi na-transform ang isip, delikado. Baka mamaya buti pa nung unbeliever ako, mas masaya. Yun ang pinakamatindi nung di ko pa kilala si Lord. Mas masaya. Ngayon, naku po, boring. Sino sabi sa'yo boring? Kaya pag may nagtatanong sa akin, mahirap dyan sa buwan. Dyan sa inyo, bakit? Bawal uminom. Bawal. Kaya sabi, bawal ba sa inyong uminom? Bawal ba sa inyong mag-nigarilyo? Ay, walang bawal. Pwede? Wala rin pwede. Kasi pag sinabi mong bawal, lalong gagawin. Kaya tingnan nyo dito sa Maynila. Bawal magtapon ng basura. Pinakamabahong lugar. Daming basura. Bawal umihi dito. Pinakamapanghi. Kasi kung ano yung pinagbabawal mo, yun ang gagawin. Yun ang gagawin. Kaya walang bawal. Ano yun? Hayaan mo na ang banal na espiritu makonvict. Kaya nga ang salita ng Diyos makapangyarihan yan It's just like a double-edged sword. Tagus-tagusan. Kaya yan dahilan kung bakit ka tinatamaan. Kasi makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Kaya nga pag nagkakaroon ng sakit, conviction, ay alam mo, huwag kang magagalit. Kasi ano yon? Salita ng Panginoon, Holy Spirit yung kumikilos. Mahirap mag-preach ng holiness, Praise God. Bakit? Marami. Ako po, pag nagpipreach, komedyante ako, pero pag holiness ang mahirap. Mahirap. Pero dapat. Kaya ito, kabilang po ito. Kasi pinag-usapan natin, from positive to negative. Pag hindi ito natakel, delikado. Mga kapatid, hallelujah, mag-isip-isip ka. Tingnan ng iyong sarili. Maligaya ka ba sa buhay mo ngayon? Kanta yun Mag-isip-isip ka, tingnan ng iyong sarili. Maligaya ka ba sa buhay mo ngayon? Di ko na alam ang sunod, nakalimutan ko na. 1982 pa ang kantang ito. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Kaya huwag babalik. Wala sa planong pabalik. Subukan mo nga.
Sa college ka na, bumalik ka ng elementary. Boring yun, yung pabalik. Kaya nga, biruin mo, kung Egypt, ganda, hinati yung dagat, wow, amazing. Pambihira. Tapos nung nasa wilderness, sa palagay mo, pagbabalik ka, bubukas pa kaya uli yung Red Sea? Hindi na. Praise God. Hallelujah. Kaya, kapatid, ito ay mga paalala. Huwag magbabackslide. Huwag babalik sa dati. Huwag uurong. Huwag tatalikod. Uulitin ko, ang shield nasa harap. Kaya, paghaharapin mo lahat ng mga laban, tukso sa buhay, pag hinarap mo, meron kang proteksyon kasi ang shield nasa harap. Pag tumalikod ka, wala ritong shield. Kasi ang shield nasa harap. Kaya pag tumalikod ka, tatamaan ka. Kaya walang tatalikod, walang magbabackslide, walang hihinto. Praise God. Kasi nakakatakot pag huminto. Praise the Lord. Si Lord, sabi ko nga ng Wednesday, bibigay ng pagkakataon, sana ngayong araw na ito, praise God, mabago ang lahat, bumalik ang passion mo kay Lord. Ano ba ang cause of backsliding? Praise God. The cause of backsliding, kung bakit nagsasawa, nagiging boring ang bawat isa, bakit nagbabackslide? Ano ang pinaka-cause? Ang pinaka-cause ay ito. One word lang. Immaturity. Sa totoo lang kasi, pag oras na hindi ka lumago, boring. Sa totoo lang. Pag hindi ka lumago, boring talaga. Kaya nga yung Simbawe, boring yun. Pag hindi ka nag-involve, boring. Boring. Kaya ang mangyayari, kasasawaan mo. Bakit? Ganun na lang eh. Subukan nyo ang church na kung saan hallelujah, yung kumbaga sa sa ulado na yung mangyayari. Kaya yung iba, sa ulado na nila, pag halimbawa, pag on-site gathering, ganitong oras, praise and worship, mamaya-maya na ako. Masakit sa tenga yung boses ng worship leader. Mamaya na ako. Boring. Pag gano'n, sa ulado na yun. Naalala ko yan noon. Ginawa ko yan noon. Natutupo ako. Nag-aral ako sa prophetic school. Nag-aral lang noon. Sabi niya, alam niyo kasi, ang pinakamahirap sa lahat, sabi niya, sa ulado na. Yung gagawin, lahat mangyayari at wala rin talagang nangyari hindi kumikilos si Lord. Boring yun. Bakit? Hindi niya napapansin na kahit sabi na sa akin, sabi sa preaching na huwag malilate, pero late pa rin sila. Naboboard na yun, sabi niya ganun. At saka, sabi niya, mga leader din ang nagbibigay ng mga pagkakataon kung bakit ay ang mga members nagpapalate din. Kasi pagdating daw sa Word of God, okay, darako po tayo sa pinakamahalagang bahagi, ang paghahayag ng salita ng Diyos. Ang pinaka-importante po, sabi niya, ay pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi ko sinabi hindi importante yan Importante. Pinakamahalaga. Pumasok sa isip ng mga tao, ayun palang pinakamahalaga. Di doon na lang ako atin sa pinakamahalaga. Lahat po mahalaga yun mula sa opening prayer, praise and worship, hanggang sa benediction. Alam mo bang mahalaga yung benediction? Bakit? Andun ang declaration tanggapin nyo ang biyaya ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin nyo. Yun ang pinakamahalaga. Bakit? Pronouncement yun ng blessing yung iba dyan, hindi tinatapos, hindi umaabot sa benediction. Tamo, nakanguso ka. Mahalaga yun. Mula sa umpisa hanggang sa dulo. Hindi lang makinig, kundi lahat pati yung praise worship. Kasi ito, inire-ready ang puso mo kaya nga, pahalagahan yun. Praise God. Hallelujah. Pag hindi ka ganon, itong problem. Immaturity.
Kaya sabi ng Hebrews chapter 6, dito ako magtatapos, 2 verse. Verse 1 and 2. Sabi niya, therefore, let us leave the elementary teachings about Christ and go on to maturity. Yan. Sa mga katuwid bagay, iwan na alin ang elementary teachings. Pag sinabing iwan, hindi sinabing kalimutan. Kundi, kasi pag iniwan mo yan, kahit iwan mo yan, sa ulado mo na eh. Ngayon pa ba, kailangan mo pang pag-aralan ng ABCD? Or, kahit anong gawin mo, kahit nakapikit ka, mahirapan ka ba na i-recite ang ABCD? O sa Tagalog, kahit nga kanta, alam mo na yung abakada, egahalama, manlay pala, ilam, para sa tao, waya. Hindi, English na lang, ABCD na lang. Praise the Lord. Oh, bakit? Yun, kahit iwan mo yun, alam mo na. Huwag lang naman mag-stay. Oh, yeah. Praise God. Hallelujah. Kaya, sa spelling, alam mo na. Anong mga bansa? Alam mo. Praise God. Spell Czechoslovakia. Pwede po ba Japan na lang? Pero yung mga ganun, simple na lang yan. Elementary teaching. Leave that. Why? Alam mo na yun eh. Oh, praise God. Kaya nga, elementary teachings, ano yun? Hebrews 10:25, huwag kalilimutan dumalo sa pagtitipon. Alam na yun. Dapat ay nasa puso na yan. Pag Sunday, alam mo na yan. Na 9 o'clock simula natin. Kaya nga 8 o'clock pa lang ay excited ka na. Kaya nga, before, pa lang, 9, mayroon ng standby, nag-i-invite ka na, nagme-mention ka na, yung mga sinishare mo, nag-share ka na. Yun ang dapat. Alam mo na yun eh. Yung mag-pray, alam mo na. Yung mag-devotion, alam mo na. Umattend ng Sunday service, alam mo na. Yung mga training, alam mo na. Alam mo na this, di ba? Okay. Praise God. Let us leave the elementary teachings about Christ and go on to what? To maturity. Not, ano ba yung mga elementary teachings? Ito yan. Not laying, again, the foundation of repentance. Hindi ko sinabing wala ng repentance. Pero alam mo, pag yung repentance kasi, praise God, ang lang isang bagay na alam mo nang mali, huwag mo nang gagawin. Praise God. Ano pa? About repentance, elementary teaching yan. Ano pa? From acts that lead to death and of faith in God. Kaya nga, eternal death, physical death, alam mo, pati yung faith, elementary teachings yan. Ano pa? Verse 2, instruction about baptism, elementary teachings yan. Kaya nga baptism, kaya nga tayo sabi ko, pag pwede na on-sites, lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, na kumo-connect dito at nagdesisyon ka, darating ang oras, pupuntahan namin kayo para i-baptize. Kasi dapat established na yan. Ano pa? Laying of hands. Elementary teaching yan. Resurrection of the dead. Baka naman hanggang ngayon, hindi ka naniniwala. Baka hanggang ngayon, hindi mo alam na may kaluluwa ka. Na pag nanampalataya, kapag dating ng kamatayan, kumatok sa iyong kamatayan, muli kang bubuhay ng Panginoon. Bakit? Si Lord muling nabuhay. Kaya nga, ang sinumang nanampalataya sa Kanya, pag namatay, muling mabubuhay. Elementary teaching yan. Ano ba? Eternal judgment. Elementary teaching yan. Alam mo bang may kapahamakan pag oras na wala kang Panginoon? May impyerno. May langit, may impyerno, may langit, may impyerno. Yung laro, langit, lupa, impyerno. Pero laro yun. Praise God. Pero dito, dalawa lang ang pupuntahan. Kung hindi, impyerno, langit. Yung mga bagay na mga ganun ba? Hallelujah. That was elementary teachings. Ang sabi niya, let us live the elementary teachings. What does it mean? It means what? Mag-mature ang bawat isa. Mag-grow ang bawat isa. Nagagamit ang bawat isa for His glory. Praise God. Sana, ngayong araw na ito, may natutunan ka. Sana, enjoy mo ang paglilingkod kay Lord. Hallelujah. Na kung saan, ulitin ko, ako po ay 38 years na kay Lord. Salamat sa Panginoon. My spiritual birthday is June 18, 1982. Wow, praise God. Hallelujah.
Salamat sa Panginoon sa bawat pagkakataon na binigay niya. Nagkaroon ng rough road ng mga nakaraan. But the thing is, si Lord kailanman hindi kanya iiwan, ni pababayaan man. That's why, huwag mo rin siyang iwan. Walang tatalikod. Dapat dire-diretso lang. Pagpalain ka ni Lord. Sa bawat isang nakakonek, nakaranas ka ngayon ng panghihina, nakaranas ka ngayon na kung saan yung dryness, hallelujah, huwag mong patulan yan. Dapat pagtagumpayan mo yan. Manumbalik kay Lord para hindi tumalikod. Just want to pray sa bawat isa. Tumayo po ang bawat isa sa inyong tahanan. Praise God. Hallelujah. I pray, hallelujah, na walang makaranas ng backsliding. Kung dryness, nararanasan mo, I pray na bumalik na yun yung init. Yung excitement ng paglilingkod, ng pagsamba sa Panginoon. Hallelujah. Just close your eyes. Hallelujah. Feel the touch of the Lord. Hallelujah. Si Lord, tapat siya. Kailanman, hindi kanya iiwan, ni pababayaan man. Raise your hands. Father, in the name of Jesus, I pray, Lord, na let there be spiritual awakening right now in the name of Jesus. I pray, oh God, the touch of God right now upon them in the name of Jesus. Let there be excitement. Let there be joy. Let there be passion, Lord, in serving you in the name of Jesus. Lord, strengthen your people. Empower your people. Anoint your people, oh God, in the name of Jesus. Wala pong magbabackslide. Wala pong titigil, Panginoon, kundi dire-diretso lang. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Maghari ka sa bawat buhay ng bawat isang nandito ngayon, Panginoon. Palakasin mo po, O God. Magiging fruitful sa iyo, Panginoon. Lalago, Panginoon. Hindi immature, kundi magmamature. Salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa. In Jesus' name. Amen and amen and amen. God bless you. God bless you. Huwag kang aalis. Matured ka na. Antayin ang benediction. God is truly amazing. In Deuteronomy 16:17 says, "Each of you must bring a gift that will show how much the Lord your God has blessed you." We would like to thank everyone who gave their tithes and offering for the church. And to those who are about to give, you may deposit your offering through our BPI bank account as shown on screen. Our account number is 009-883-01-3376. Account name, The Overseer of Amazing Breakthrough Church International, Inc. Or you may also send through BDO, GCash, and PayMaya. PM is the key. Again, thank you everyone, and God bless you more. Join us to heed God's instruction and be blessed with the encouragement of God's Word. Like our FB page at ABCI Family and tune in to our online Heat service every Sunday at 9 a.m. via Facebook Live. Hey mommies and daddies! Gather your kids and let them enjoy the presence of God while learning more about His Word. Join us every Sunday at 11 a.m. See you there, kids! Feel the heat every Sunday? Join us for a night to ignite every Wednesday at 8 p.m. Be ready to feel God ignite your heart with fire for Him. Attention, mighty warriors! If you're 12 years old and above, high school, senior high school, or college student, it's time for you to be alive, awake, and enthusiastic. Join us every Friday at 8 p.m. for our God's Army Life Party Home Edition. Invite your friends and your classmates to join our God's Army Facebook group. See you there!
Still want to hear more about the good news? Nothing can stop us from giving our best service to God through conducting our online life groups. Join us for our weekly online life groups. Inquire through our Facebook page or ask your friend who invited you to join our online services if you want to know more about God. Let's grow together as a family with a new normal, new life. Join us every week at 3 p.m. for our life training. Praise the Lord. Okay po, darako po tayo sa benediction. Closing prayer then as well. Praise God. Tumayo po ang bawat isa sa bawat nasa bahay. Sana ay nakangiti pa rin. Praise God. Masaya. On fire kay Lord. Taas natin ang ating dalawang kamay. Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Ang bawat isa ngayon, Panginoon, hallelujah, ay decidido, determinado at porsigido na maglilingkod, sasamba sa iyo, Panginoon. Walang expiration ang commitment na ito. Pagpalain mo po, ingatan mo po ang bawat isa, dumaloy ang iyong pabor, Panginoon. Hallelujah. Passionate, Panginoon, na nagsiserve sa iyo, Panginoon. Nagwiwin ng soul, nagdi-disciples, Lord. Ingatan mo po, tanggapin yung biyaya, pagpapala na nagmumula sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, at patuloy na on fire kay Lord. Sa pangalan ni Jesus, Amen. God bless po. God bless.